Dati po, meron po kaming naging conversation sa isang pastor. Matagal na po siyang na-born again. Actually, malilit pa kami mga bata, pastor na po siya, no? Pero, shocking yung kanyang sagot dito sa... Siya rin na nagtanong eh. Siya rin na nagtanong, parang isang pahamon ba? Parang dinedare kami kung ano yung magiging sagot namin. Kasi ano ba yung tingin namin regarding this very important question. At makinig po sana tayong mabuti kasi napaka-importante po ng i-share ko po sa inyo. Para at least kung merong maghamon sa inyo patungkol po din sa napakahalagang topic nito, at least you know how to tell them sa pamamagitan pa rin siyempre ng salita ng Panginoong Jesucristo, the Holy Bible. Hindi tayo aalis diyan. Okay? Ito yung tanong niya. Siya nagtanong, o ano, sa tingin ninyo, ayan, halimbawa, nagpatatak na raw. Take note yung salita. Halimbawa, nagpatatak na ng 666. Ang isang tao, ayun. Di ba? By the way, nagtuturo po ng grace itong pastor na ito. Yes. I mean, we're good friends. Di ba? Mas matanda po sa amin. Parang tati na lang namin ng edad. Okay. May edad na po siya ngayon. Matagal na po ito nangyari. Siguro, may dekada na or something like mga ganyan po. Ito ang tanong niya while having dinner sa isang restaurant. Halimbawa, natatakan na ng Mark of the Beast, yung 666 niya. Siyempre, wala naman pong ibang tatak, ano? Tapos, nagsisira yung tao. Yung tinatakan, ha? Maliligtas ba siya? Ayun ang tanong niya. Safe ako eh. Ako po safe ako. Ako yung unang nag-turn sa kanya. Pero sinagot niya agad nung nagsalita ako. Sabi ko, palagay po ninyo, pastor, what do you think? Doon sa tanong po ninyo. Kasi mas matagal na kayong Kristiyano. Yun ang keyword ko. Matagal na kayong Kristiyano. And, natural, meron kayong view regarding that very important matter. Pero ako, syempre, may view ako, hindi ko na sinabi. Maliligtas, syempre. Ayun. Yan ang view niya. May tumugon na isa. Pastor, maliligtas, nagpatatak na ng 666. Oh, matalino yung tumugon. Medyo marunong siya. Nagbabasa ng Biblia yon. Kilala ko yon. Maliligtas because ito makinig pong mabuti, walang itutulak kanya. Walang itataboy ang dugo ni Kristo, sabi niya. Ha? Ganun po ba? Anong pastor? Pero hindi siya kumikibo. Remember, may nakalagay daw sa aklat ng John, walang lumalapit sa akin na aking itataboy. Ayun ang kanyang pinanghahawakan. So sad. Kasi more on preaching ng pastor na ito. More on... parang networking ang preaching nito kasi. Paano yung purpose mo sa buhay? Paano ka magkakaroon ng magandang buhay sa lupa? May ganun siyang purpose na parang masyado yung sinusundan yung purpose-driven life. More on pang lupa ang kanilang preaching. Kaya hindi po nakaka-bless kapag minsan na-invite kami umattend doon or nakikinig. Hindi yun ang hinahanap ko eh. It's not that. And besides, masyado po itong nakatali sa institution. At nakakalungkot hindi nagtuturo ng eschatology ng mabuti. And I doubt, tahasan kong sasabihin, kung naiintindihan niya ang eschatology. Maliligtas daw sa tribulation ang mga magte-turn kay Christ during the time. Papasok na po tayo dito. Balik na po tayo sa present. 2025 po ngayon. August 1, no? Let's thank the Lord for another good month and let us claim na yung mga pangit na nangyari sa atin for the first half of this year. Over na po ngayon. Sana mag-rapture na. I mean, Jesus, please. Oh, Lord. That's the best longing ng isang mananampalataya to long for Jesus to come back for us. Rapture muna, hindi pa second coming, syempre. Okay, balik po tayo. August 1, 2025. Ito po ngayon papaliwanag ko po sa inyo. Tama o mali yung pastor? Mali. Paano yun? Yung ginamit niyang talata, of course. Yung talatang ginamit niya, it's effective. Effective pa rin ngayon yun kasi nasa church age pa rin po tayo. Yes.
Kasi ang pinag-uusapan naman namin kapag ka nasa tribulation na raw, kapag tapos biglang nagsisi yung tao matapos matatakan, maliligtas pa rin daw dahil sabi niya, according to him, ginamit nga niya itong walang lumalapit sa akin na aking itataboy. Ito po ay effective po ngayon church age. Kasi grace pa po tayo. Remember, pagdating po ng rapture, papasok ang 7 years of tribulation. Makinig po kayo please. I want everyone sana na makuha yung sinasabi ko kasi nakakalungkot po kapag actually, pag may nagko-comment ng iba dito sa sinasabi, naaawa ako kasi meron silang ibang views na hindi ko alam kung anong klase. Ano? I mean, it's so sad. Kaya please. Pero may nag-ano sa akin, nagustuhan niya yung explanation ko. Alam niyo, masaya ako. Hindi dahil natataas ako, kundi nalalaman niyo yung truth na nakalagay sa Bible. Ito kasi ang truth yung sinasabi dito sa Daily Good Vibes. Lahat na truth. Lahat po galing sa Bible eh. Okay? Si Jesus ang bida sa Daily Good Vibes, remember? Balik tayo. Nang sabihin ni Jesus yon, lahat ng lumalapit sa akin, hindi ko itataboy. Church age yun. Effective pa rin po ngayon. Kasi pagdating po ng rapture, magbabago po ang lahat. Pagdating po ng rapture, ano pong mangyayari? Hindi na po siya true faith. Pero saved by the blood. Of course, saved by the blood pa rin. Pero malungkot, kapag katating ng tribulation, you have to shed your own. Kasi iba na po ang dispensation. Ayun. Okay? At gusto ko pong sabihin sa inyo alam niyo yung mga nagpatatak during that time? May mga Bibles po ba kayo? Paki-open naman po. Isa lang ibibigay ko sa inyo, don't worry. Isa lang ibibigay ko sa inyo na talata. Hindi ako yung tipo nagpapasikat na maraming verses. No, tama ng isa para malaman natin yung isang pinakaano. Pero sa lahat ng verses na ito, lahat po, inaral ko lahat, pinag-compare ko, at ano yung pinakamabigat, ito po siya. Nasa yung mga Bibles nyo, I mean, please, open it sa, ano na po ba kayo? Ang gamit ko po, King James. Okay. Bibigyan ko kayo ng ilang times. Okay. Bibilang ko hanggang 5 pagkatapos, nasa inyo yung mga Biblia nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ang dali lang magbukas ng app. Siguro nabuksan nyo na yung mga apps ninyo sa cellphone ninyo. Kung hindi man, sana may physical Bible kayo para masundan nyo. Kasi gusto ko talaga sundan nyo ito. Hindi ko ito sabi. Sabi ito ng banal na aklat. The Holy Bible. Okay. Sabi ko sa inyo, meron na akong isang ibibigay. Okay? 2 Thessalonians chapter 2. Okay? Verses 10 to 12. Pero ito parang pinaraphrase lang natin para mas mabilis siya. Kaya, ito papatunayan ko po sa inyo yung mga magpapatatak during that time, kusang loob nila yan. Kasi ayaw nila magpapugot ng ulo eh. Kasi itong mga taong ito, meron tayong guguhitan na word dito mamaya. Yun sila. Kaya ngayon makikita mo na kung sino yung mga maiiwan na talaga magpapatatak, magkakaroon ka na ng idea. Papaliwanag ko sa inyo. 2 Thessalonians chapter 2 verses 10 to 12. Because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. Okay? Tagalogin ko muna. Dahil hindi nila tinanggap, okay, ang pagmamahal ng katotohanan para sana sila ay maligtas. Okay, and for this reason, the Lord sends them a strong delusion. Okay, at sa pamamaraan na ito, nagpadala ang Panginoon sa kanila ng isang malaking delusion o illusion. Okay, that they should believe the lie. Napapaniwalaan nila ang kasinungalingan, so that all may be condemned, para lahat ng maniniwala sa kasinungalingan ay makondem o mahatulan forever. Okay? Sila who did not believe the truth but had pleasure in righteousness. Yung mga hindi naniwala sa katotohanan pero merong kagustuhang magtampisaw
sa kalikuhan. Okay? Tignan natin yung term na pleasure. Hanggang doon lang tayo. Tignan natin yung term na pleasure. Pleasure. Okay? Who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. These people loves pleasure very much. Okay? Mga kababayan ko. These people na mga matatatakan ng 666, mahal nila ang pleasure. Dito pa lang sa lupa ngayon, sila siguro yung mga may mamahaling kotse, sila ngayon yung nasa malalaking bahay. They love their comfort in this world. Kaya pag naiwan po sila, expect ninyo gusto nila ma-extend yan. Not knowing the scripture, not knowing the Bible, wala silang interest sa Bible, kaya po magpapatatak po sila. Makinig po kayo, magpapatatak po sila. At ang pagpatak po nila ay willingly. Kusang loob. Kaya hindi ako naniniwala ni isa man dyan ay magbabalik sa Panginoon. I don't think so. And besides, ang tatak na 666, lumalabas na para siyang electronic, digital, yes. Sabihin na natin on the physical, pero actually spiritual po yan. Ibig sabihin, yan na ang kaugnayan mo kay Satanas forever. Yan na ang selyo mo. Tandaan nyo, pag naborn again ka, meron kang selyo ng banal na espiritu, right? Meron tayong selyo ng Holy Spirit. Sila may selyo sila ng demonyo, 666. Yan ang kaugnayan nila kay Satanas forever. Kaya kung saan tinapon si Satanas, doon itatapon yung mga nagpatatak na yan. Kusang loob nilang ginawa yan. Kaya walang makakaisip kay Kristo na mga nagpatatak niyan. Gusto nila yan. Magsisisi na lang sila siguro pag nasa impyerno na sila kasi napakainit po roon talaga sa Gehenna na yon. Tatapon sila doon. Okay? Kaya please, aralin natin ang Bible. Hindi wala raw itataboy ang Panginoon. Totoo sa church age. If you don't know the covenants and if you don't know kung anong dispensation ka ngayon, yari ka. Alam nyo, yung mga nagpatatak niyan, willingly nagpatatak sila at dahil sa pleasure. Akala nila pag nagpatatak sila, oo nga naman, akalain mo pag hindi ka nagpatatak, hindi ka makakabili ng isang lahat ng sardinas mo, hindi ka makakabili ng lechon mo, hindi mo magagawa yung mga pleasure na gustuhan mo. Dahil wala kang tatak eh. Ngayon, pag may tatak ka, matutuloy mo pa rin yung masarap na buhay na gusto mo. Kaya sabi ko, alam nyo, kung meron kayong makikilalang masyado makamundo ngayon, malamang pag nag-rapture ngayon, maiiwan yan, tutuloy nila yan. Sila yung mga taong talagang yayakapin ng pleasure rather than seeking Jesus, seeking the Bible, the Holy Bible, or the will of the Lord. Nope. Nope, never in a million years. I hope natuto po kayo dito kasi ako rin po nare-refresh ako sa mga ganito. I mean, maganda po may conversation tayo regarding like this. Pag nakaka-encounter tayo ng mga ganun, huwag tayo magipagtalo. Let's share the good news. Let's share the truth of dispensation sa malinis at magandang paraan na hindi tayo nagtataas ng boses na parang lalabas kontrapelo pa tayo, kontrabida tayo. No, hindi po ganoon dahil tayo po ay mga ambassadors of Jesus. So we really need to be a good example of humility and being humble in front of them. Salamat po ha, and magandang gabi po, 6:50 ng gabi, and God bless everyone. Thank you, Jesus. August 1 na po. Very excited po sa rapture.